Noong 9:45 ng umaga noong August 8, 2022, nakatanggap ang pulisya ng Australia ng isang emergency call. Ang tumawag ay isang lalaking halos buong Cantonese ang wikang sinasalita at nahihirapang makipag-usap sa Ingles. Sa mabilis nitong pagsasalita at paghinga, napagtanto ng dispatcher na ito ay isang malubhang emergency, ngunit hindi malinaw ang mga detalye. Agad na kumuha ng interpreter upang tumulong. Habang isinasalin ang pag-uusap, naging mas malinaw ang sitwasyon na naglantad sa lala ng nangyari. Agad na ipinadala ang mga pulis sa isang hiwalay na bahay sa College Court sa tahimik na pamayanan ng Streeton sa South Brisbane. Pagkarating ng mga otoridad, natagpuan nila ang tumawag na nakaupo malapit sa pasukan. Ang katawan nito ay nababalutan ng kapwa na tuyo at sariwang dugo, at mayroon itong mga malalalim na hiwa sa mga bisig at binti na tugma sa mga sukat mula sa isang matalim na bagay. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nanatili siyang gising at mulat sa kanyang kapaligiran. Nagsimulang maglapat ng paunang lunas ang mga paramedics habang pinapasok naman ng pulisya ang loob ng bahay. Habang umaakyat ang mga otoridad sa hagdan patungo sa ikalawang palapag, napansin nila ang mga mantsa ng dugo na bumapalot sa mga baitang at umaagos pababa mula sa itaas. Ang dami ng dugo ay nagpapahiwatig na isang marahas na pag-atake ang naganap sa loob ng bahay. Sa ikalawang palapag, natuklasan ng mga pulis ang dalawang bangkay sa magkahiwalay na silid. Isang babae at isang batang lalaki na nakahandusay at naliligo sa dugo. Pareho silang nagtamo ng maraming saksak, at sa lala ng kanilang mga sukat ay agad na naging malinaw na hindi na sila mairaraos pa. Nabahira ng dugo ang mga dingding, sahig at higaan na nagpapakita ng isang patuloy at malapitang pag-atake. Isang detalye ang umagaw sa pansin ng mga investigador. Parehong nakasuot ng pajama ang mga biktima na nagpapahiwatig na inatake sila habang natutulog o nakahanda sa pagtulog. Sa simula, naniwala ang pulisya na ang pag-atake ay naganap ng hating gabi o madaling araw, kung kailan walang kalaban-laban ang mga biktima. Nang maglaon, kinilala ang mga biktima na sina Liu Chifeng, 47 years old, at ang kanyang anak na lalaki na si Du Winhao, 20 years old. Ang sugatang lalaki na natagpuan sa labas ng bahay ay kinilala bilang si Huang Weifeng, 49 years old. Siya rin ang taong tumawag sa emergency call. Sa panahon ng paon ng investigasyon, ang mga ebidensya sa pinangyarihan ng krimen ay nagsimulang magturo kay Huang mismo. Batay sa mga natuklasan, mabilis siyang itinuring ng pulisya bilang suspect at dinakip siya mismo sa pinangyarihan ng krimen. Dahil kailangan ng kanyang mga sugat ang agarang medikal na gamutan, dinala si Huang sa kalapit na ospital sa ilalim ng pagbabantay ng pulisya. Matapos maging matatag ang kanyang kondisyon, formal na siyang ikinulong. Matapos matanggap ang impormasyon tungkol sa kaso, agad na pinalibutan ng pulisya ang buong lugar at nagsagawa ng isang masusing paghahanap sa pinangyarihan ng krimen, kung saan natingnan ang bawat sulok ng bahay. Sa gitna ng paghahanap, nakatuklas ang mga investigador ng dalawang kahinahinalang kutsilyo na posibleng ginamit bilang sandata sa pagpatay. Isang kutsilyo sa kusina na may mahabang hawakan at isang itak o meat cleaver na kapwa nababalutan ng dugo. Ang eksenang ito ay nagpangatog sa takot sa sinumang naroroon dahil sa kalupitan at lagim ng insidente. Kasabay nito, patuloy na kumuha ng datos ang pulisya mula sa mga surveillance camera sa paligid ng pinangyarihan ng krimen, at sa kabutihang palad, nakakuha sila ng isang napakahalagang video. Ipinakita sa kuha na bandang 4:22 ng madaling araw, nagmamadaling nagmaneho si Weifeng
ng isang kotse palayo sa lugar na tila sinusubukang takasan ang bahay na punong-puno ng mga ebidensya ng krimen. Pagkaraan ng humigit kumulang 30 minuto, bandang 4:53 ng madaling araw, bumalik siya sa pinangyarihan ng krimen. Ang kakaibang pagpapakita na ito sa loob ng maikling panahon ay nagdulot ng hinala sa pulisya hinggil sa mga motibo ni Wei Fang. Sa pagkalap ng karagdagang ebidensya, natuklasan ng pulisya na sa panahong iyon, sinubukan ni Wei Fang na linisin ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan at nagpalit ng ibang damit, malamang upang itako ang mga bakas ng krimen na katatapos lamang niyang gawin. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagmamadali at sa mga natamo niyang malubhang sukat, hindi naging ganap na magtagumpay ang kanyang pagsisikap na magtago. Kaya, nag-iwan ito ng mga bakas na madaling napansin ng pulisya. Sa pagsasama-sama ng lahat ng nakalap na salik mula sa distribusyon ng mga mantsa ng dugo sa eksena, mga pisikal na ebidensya na nakapalibot sa kapaligiran, hanggang sa detalyadong timeline na na-record ng mga surveillance camera, nagawa ng mga investigador na mabuo ang buong larawan ng nangyari sa nakamamatay na gabing iyon. Ayon sa pagsusuri ng pulisya, malamang na inatake sina Liu Chifeng at Du Wenhao sa pagitan ng hating gabi at alas 4:20 ng madaling araw. Kapansin-pansin ang mga malalalim at malubhang sukat mula sa kutsilyo sa mga bisig at binti ni Huang Weifing. Ayon sa pagtatasa ng pulisya, ang mga sugat na ito ay hindi bunga ng pag-atake sa kanya ng third party, kundi malamang na sanhi ng marahas at desperadong paglaban ng dalawang biktima habang isinasagawa ang krimen. Ipinapakita nito na kahit itinambangan sa gitna ng gabi, kapwa hindi tinanggap ni Liu Chifeng at Du Wenhao ang kanilang sapilitang kapalaran, kundi lumaban hanggang sa huli upang protektahan ang kanilang buhay na nag-iwan ng mga sukat sa katawan ng salarin bilang patunay ng kanilang desperadong pagtatanggol sa sarili. Nabuo rin ng pulisya ang mga pangyayari pagkatapos ng krimen. Matapos isagawa ang pagpatay, hindi na natili si Wei Fang sa pinangyarihan, kundi pansamantalang nagmaneho palayo sa bahay. Sa panahon ng kanyang pagkawala, sinubukan niyang linisin ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan at nagpalit ng damit, marahil sa pag-asang mabubura ang lahat ng bakas na may kinalaman sa krimen na kanya lamang ginawa. Pagkatapos nito, bumalik siya sa eksena at naghintay. Lumipas pa ang maraming oras matapos ang insidente at bandang alas 9 ng umaga nang magpasya si Wei Fang na hawakan ang telepono upang tumawag sa pulisya. Ang imbestigasyon sa mga relasyon ng mga taong kasangkot sa kaso ay nagbunyag din ng maraming mahalagang impormasyon. Lumalabas na hindi makakilala lamang sina Wei Fang at ang biktimang si Liu Chifeng, kundi mayroon silang romantikong relasyon. Sila ay magkasintahan na nakatira sa iisang bubong. Humigit kumulang 1 taon bago ang insidente, lumipat si Wei Fang upang makipamuhay kay Liu Chifeng at sa anak nitong si Du Wenhao sa mismong bahay kung saan naganap ang trahedya. Ang lalo pang nagpalito at nagpalalim sa kaso ay ang panlabas na mapayapang hitsura ng pamilyang ito. Nang suriin ng mga investigador ang mga record ng lokal na pulisya, wala silang natagpo ang anumang babala bago ang krimen. Wala kahit isang ulat na may kinalaman sa domestic violence o karahasan sa tahanan. Walang kapitbahay ang nagreklamo tungkol sa malalakas na pagtatalo at walang mga record ng anumang malubhang hidwaan o alitan sa bahay na ito. Upang maghanap ng higit pang mahahalagang ebidensya at matukoy ang mga saksi na makakatulong sa paglilinaw ng kaso, nagpasya ang pulisya na palawakin ang saklaw ng investigasyon.
Hindi lamang sa loob ng pinangyarihan ng krimen, kundi maging sa pagkalukad sa mga kalapit na pamayanan. Isa-isa nilang nilapitan ang mga kapitbahay upang mangalap ng impormasyon tungkol sa nangyari ng gabing iyon. Isang lalaking nakatira malapit sa bahay ng biktima ang nagsabi na ang pamilya ay napaka-pribado at bihirang makipag-ugnayan sa mga kapitbahay. Namuhay sila ng tahimik nang hindi umaakit ng pansin. Kapag nagkakasalubong sa kalye, nagbabatian lamang sila ng maikli nang walang mahabang pag-uusap. Dahil dito, naramdaman ng kapitbahay na walang anumang espesyal na naganap sa lugar, lalo pat matagal nang ipinapanatili ng pamilya ang isang napakabukod na pamumuhay. Ibinahagi naman ng isa pang kapitbahay na noong gabi ng insidente, wala siyang nakitang estranghero na nagpakita sa lugar at wala rin siyang narinig na anumang pagtatalo o hiyaw para sa saklolo mula sa loob ng bahay. Gayunpaman, naalala niya na noong gabi bago ang insidente, may isang aso sa kalye na patuloy na tumatahol ng matagal. Pakiramdam niya ay medyo kakaiba ito dahil karaniwang napakatahimik ng kalye at bihirang magkaroon ng ganoong ingay. Bagamat nakaramdam siya ng kakaiba, hindi niya inisip na ito ay senyales ng anumang seryosong bagay. Kinaumagahan na lamang nang dumating ang mga pulis upang palibutan ang lugar. Doon lamang siya nagulat nang mapagtanto na noong nakaraang gabi, mismo sa mapayapang kalyeng ito, isang kakilakilabot na pagpatay ang naganap na walang sino man ang nakikinita. Ang pinalawak na investigasyon ay nagbigay linaw din sa pinansyal na sitwasyon at kalagayan sa pamumuhay ng pamilya ng biktima. Ayon sa mga record ng ari-arian, ang legal na may-ari ng bahay kung saan naganap ang krimen ay ang mismong biktimang si Liu Chifeng. Hindi ito isang ordinaryong bahay, kundi isang magandang 2 palapag na hiwalay na tahanan o detached home na may kumpletong mamahaling kagamitan, isang malawak na bakuran sa likod na may nakagiginhawang swimming pool, bakuran na sapat na malaki upang komportableng makapag-park ng 4 na kotse at may kabuoang sukat ng lupa na humigit kumulang 7,300 square feet. Batay sa pagtatasa sa merkado ng real estate sa panahong iyon, ang bahay ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $1.1 million o mga nasa 66.7 million peso sa kasalukuyan. Isang hindi bihirang halaga. Dapat tandaan na ang Streeton ay matagal nang kilala bilang isa sa mga pinaka-eksklusibo at mayamang residential area sa South Brisbane na tahanan ng mga pamilyang may matatag na katayuan sa pananalapi. Ang pagmamay-ari ni Liu Chifeng ng ganoong ari-arian sa lugar na ito ay nagpapakita na siya ay isang babaeng may kahangahangang kakayahang pinansyal at may mataas na antas ng kita. Noong hapon ng araw ng insidente, isang lalaking may pulang mga mata at may bakas ng matinding gulat ang dumating sa pinangyarihan ng krimen. Siya si Du Peiwu, ang dating asawa ni Liu Chifeng. Matapos malaman mula sa mga kaibigan na pinatay ang kanyang dating asawa at anak, nagmamadali siyang pumunta sa bahay. Dumating siya bandang 3:00 ng hapon at labis na naging emosyonal nang makita ang dagsa ng mga pulis na nakapalibot sa dating tahanan ng kanyang pamilya. Habang nahihirapang tanggapin ang balita, sinabi niya sa pulisya at sa mga reporters na hindi niya mapaniwalaan ang nangyari. Ipinaliwanag ni Do Peiwu na siya at si Liu Chifeng ay nagmula sa Taiwan at ikinasal noong 1999. Noong 2002, isinilang ang kanilang nag-iisang anak na si Du Wenhao. Noong 2008 sa pag-asang makabuo ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya, mag-isang lumipat si Do Peiwu sa Australia upang maghanap ng trabaho. Sa loob ng 2 taon, nagtrabaho siya ng mahabang oras at nag-ipon ng pera hanggat maaari.
bago niya tuluyang kinuha ang kanyang asawa at anak upang makasama siya roon. Matapos manirahan sa Australia, naging matagumpay sa pinansyalang pamilya. Kalaunan ay nagmamay-ari na sila ng 2 detached houses at isang apartment. Gayunpaman, habang umuunlad ang kanilang pananalapi, unti-unti namang nasisira ang kanilang kasal. Naging mas madalas ang mga pagtatalo at sa paglipas ng panahon ay tuluyang nawasak ang relasyon. 5 taon ang bago ang mga pagpatay, nagdiborsyo sila matapos ang halos 2 dekada ng pagiging mag-asawa. Sa ilalim ng kasunduan sa diborsyo, patuloy na nanirahan sina Liu Chifeng at Wen Hao sa bahay sa Streaton kung saan naganap ang pagpatay kalaunan. Habang si Do Pei Wo naman ay lumipat sa isa pang ari-arian na pagmamay-ari ng pamilya. Bagamat bihira na silang makausap ni Liu matapos ang diborsyo, nanatiling malapit si Do Pei Wo sa kanilang anak at regular itong binibisita. Naaalala rin niya ang pagkikita nila ni Huang Weifeng matapos nitong simulan ang pagkikipag-date kay Liu. Sa pagpupulong na iyon, napansin ni Do Pei Wo na Cantonese lamang ang sinasalita ni Huang at nahihirapan ito sa Ingles at Mandarin. Dahil Mandarin ang pangunahing wika ni Wen Hao, madalas na mahirap at naiilang ang komunikasyon sa pagitan nila. Nang magsalita tungkol sa kanyang anak, naging emosyonal si Do Pei Wo. Sinabi niyang nag-aaral si Wen Hao sa isang local technical college habang nagtatrabaho bilang isang apprentice electrician. Inilarawan niya ito bilang masipag, responsable at masigla para sa kanyang kinabukasan. Ayon kay Do Pei Wo, nakatuon si Wen Hao sa kanyang pag-aaral at karera at kinagigiliwan siya ng mga tao sa kanyang paligid. Kaka 20 years old pa lamang ni Wen Hao dahil nasa harapan niya ang kanyang buong kinabukasan, ang kanyang kamatayan ay lalong naging mahirap tanggapin para sa kanyang ama. Sinabi ni Do Pei Wo na hindi niya lubos maisip kung paano nagawang isagawa ni Huang Weifeng ang ginoong karahasang krimen laban kina Liu at Wen Hao. Kinaumagahan matapos ang insidente, humarap si Huang Weifeng sa kanyang unang pagdinig sa korte. Dahil nagpapagaling pa siya mula sa operasyon at nananatili sa ospital, dumalo siya sa pagdinig sa pamamagitan ng video link mula sa Brisbane Hospital sa ilalim ng pagbabantay ng pulisya. Sa panahon ng pagdinig, formal na kinasuhan ng mga prosecutor si Huang Weifeng ng 2 bilang ng pagpatay para sa pagkamatay ni na Liu Chifeng at Do Wen Hao. Hindi siya naghain ng piyansa at walang ibinigay na tugon sa mga paratang. Sa buong panahon ng investigasyon, nag-ayos ang pulisya ng isang Cantonese interpreter upang tumulong sa pagtatanong. Sa kabila ng mga tulong na ito, tumanggi si Huang na makipagtulungan at paulit-ulit na isinaad na hindi siya sasagot sa mga tanong nang walang kasamang abogado. Habang sinusuri ng mga investigador ang pinagmulan ni Huang, nalaman nila na nagtatrabaho ito bilang isang chef at dati nang naninirahan sa Sunshine Coast. Ikinasal na siya rito noon at may isang anak na babae sa relasyong iyon. Matapos magwakas ang kasal, lumipat siya sa Brisbane at nababalitang pinutol na ang kanyang pagkikipag-ugnayan sa kanyang dating asawa at anak. Siniyasat din ng mga investigador ang pananalapi ni na Huang at Liu. Ipinakita sa ebidensya na noong January 2022, bumili ang magkasintahan ng isang maliit na Thai restaurant sa Caxton Street sa Brisbane sa halagang $10,000 o mga nasa mahigit 606,000 pesos sa kasalukuyan. Bagamat tila mababa ang presyo para sa isang negosyo sa isang abalang lugar, sinabi ng mga lokal na residente at kalapit na may-ari ng negosyo na nahihirapan ang restaurant na umakit ng mga mamimili. Ayon sa mga saksi, madalas na matumal ang negosyo at may mga araw na halos walang mamimili ang restaurant. Ang mga suliraning pinansyal ay kalaunang nagpilit kina Huang at Liu na bawasan ang operasyon
At sa mga linggong humantong sa mga pagpatay, madalas nasarado ang restauran. Ipinahiwatig ng mga impormasyon na aktibong sinusubukan ng magkasintahan na ibenta ang negosyo dahil sa lumalaking panggigipit sa pananalapi. Upang mas maunawaan ang kasaysayan ng restauran, kinapanayam ng pulisya ang dating may-ari nito na si Daniel. Ipinaliwanag niya na sila ng kanyang Thai na asawa na si Mayuli ay binili ang restauran noong Oktubre ng nakaraang taon sa halagang $27,000 o mahigit 1.6 million pesos sa kasalukuyan. Gumastos pa sila ng karagdagang pera upang i-renovate ang lugar bago ito buksan para sa negosyo. Gayunpaman, naging mahina ang takbo ng restauran sa simula pa lamang. Palaging mababa ang kita at dahil sa buwan ng pagkalugi ay nahirapan silang magbayad ng upa, mga supply, sahod at iba pang gastusin. Habang nagkakapatong-patong ang mga utang, nagpasya si Daniel na ibenta ang negosyo. Naging mahirap ang paghahanap ng buyer dahil sa mahinang takbo ng restauran. Matapos ang ilang buwan ng mga bigong pagtatangka, binabaan ng husto ni Daniel ang hinihinging presyo. Noong January 2022, sa pamamagitan ng isang karaniwang kakilala, ibinenta niya ang restauran kay Huang Weifang sa halagang $10,000. Sa panahon ng paglilipat ng restauran, gumugol ang asawa ni Daniel na si Mayuli nang humigit kumulang 2 linggo upang sanayin si Huang Weifang. Noong nakasisiguro na siya na kaya na nitong pamahalaan ang kusina ng mag-isa, opisyal na niyang ipinasa ang mga susi sa restauran. Sa panahong iyon, mas nakilala ni Mayuli si Weifang. Inilarawan niya ito bilang tahimik at introverted. Dahil sa limitadong kakayahan sa wika, madalas itong nahihirapang makipag-usap ng malinaw. Habang nagiging mas komportable ito sa kanya, nagbahagi ito ng mga detalye tungkol sa kanyang nakaraan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang nakaraang kasal ay nawasak, bahagya dahil sa mahabang oras na kinakailangan sa kanyang trabaho bilang chef, na nag-iwan ng kaunting oras para sa buhay pamilya. Matapos ang diporsyo, sinabi niyang wala na siyang pagkikipag-ugnayan sa kanyang dating asawa o sa kanyang anak na babae. May isang pagkakataon na iminungkahi ni Mayuli na kuhanan siya ng larawan para sa Facebook page ng restauran upang ipakilala ang bagong may-ari sa mga buyers. Agad na tumanggi si Weifang at sinabing hindi niya gustong ibahagi ang kanyang larawan o personal na impormasyon sa social media. Kakaiba ang tingin niya sa reaksyong ito. Naalala rin niya ang isang pagkakataon kung kailan dumating si Weifang na may benda ang braso. Ipinaliwanag nito na nagtamo siya ng sukat mula sa pasong nakuha habang nagtatrabaho sa ibang restauran. Sa buong panahon ng pagsasanay, hindi kailanman binanggit ni Weifang na mayroon siyang kasintahan at hindi kailanman na itampok ang pangalan ni Liu Chifeng. Sa huling araw lamang ng paglilipat, nakilala ni Mayuli si Liu. Dumating si Liu Chifeng kasama ang kanyang anak na si Wenhao upang tapusin ang pagbili. Ayon kay Mayuli, kapwa nag-ambag sina Weifang at Chifeng ng tig $5,000 o mga nasa 306,000 pesos sa kasalukuyan para sa kabuoang halaga ng pagbili na $10,000 o mahigit 606,000 pesos sa kasalukuyan. Nang matapos ang pagbabayad at mapirmahan ang mga papeles, opisyal nang nailipat ang pagmamay-ari ng restauran. Sinabi ni Mayuli na hindi na niya muling nakita ang dalawa pagkatapos ng araw na iyon. Sa kabila ng mga krimen na ibinintang sa kanya kalaunan, ilang mamimili ang positibong nagsalita tungkol kay Weifang. Inilarawan siya ng ilan bilang masipag at sinabing siya ang nagpapatakbo ng halos buong operasyon ng restauran ng mag-isa. Pinuri naman ng iba ang kanyang pagluluto at sinabing nagustuhan nila ang pagkaing inihanda niya. Bagamat maaaring maging mahirap ang komunikasyon dahil sa kanyang limitadong Ingles,
Sinabi ng mga mamimili na palagi nitong sinusubukang unawain ang kanilang mga pangangailangan at magbigay ng magandang serbisyo. Ang mga salaysay na ito ay labis na sumalungat sa mga paratang laban sa kanya na nag-iwan sa maraming tao na lubhang nagulat. Ang pagkamatay ni na Liu Jifeng at Du Wenhao ay mabilis na naging pangunahing paksa ng talakayan sa buong Brisbane. Maraming residente ang nababagkapag na ang isang ina at anak ay pinatay sa loob ng sarili nilang tahanan sa isang pamayanan na itinuturing na tahimik at ligtas. Noong 2023, nakaranas ng mga pagkaantala ang mga pagdinig sa korte dahil kinailangan ng defense team ng sapat na panahon upang isalin ang mga recording ng panayam sa wikang Cantonese patungong Ingles bago ito maiharap sa korte. Noong November 14, 2023, humarap si Wang Weifeng sa Brisbane Magistrates Court para sa isang paunang pagdinig. Isa sa mga pangunahing saksi ay isang malapit na kaibigan ni Du Wenhao. Nagpatotoo ang kaibigan na nagrereklamo si Wenhao tungkol sa pag-uugali ni Weifeng sa bahay. Ayon sa patotoo, sa simula ay nag-aambag si Weifeng sa mga gastusin sa bahay. Ngunit kalaunan ay huminto na sa pagbabayad ng upa at hindi na tumutulong sa mga gastusin sa pamumuhay. Isinaad din ng saksi na bihirang tumulong si Weifeng sa mga gawaing bahay, kaya naiwan ang malaking bahagi ng responsibilidad kina Liu Jifeng at Wenhao. Idinagdag pa ng kaibigan sa kanyang patotoo na madalas magtalo sina Weifeng at Liu Jifeng sa bahay na nagpapahiwatig na may lamat na ang kanilang relasyon bago pa man maganap ang malagim na krimen. Matapos suriin ang mga ebidensya, nagpasya ang korte na may sapat na batayan upang ituloy ang kaso sa paglilitis. Ang usapin ay inilipat sa Korte Suprema ng Queensland. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa hayagang ipinapaliwanag ni Huang Weifeng ang kanyang mga aksyon o ibinubunyag ang kanyang motibo. Batay sa mga pahayag ng mga saksi at ebidensyang nakalap sa panahon ng investigasyon, naniniwala ang pulisya na ang mga pagpatay ay maaaring may kaugnayan sa patuloy na mga hidwaan sa relasyon at mga suliraning pinansyal. Nabanggit ng mga investigador na nahihirapan ang negosyo ng restauran na nagdulot ng karagdagang pasanin sa tahanan. Naniniwala sila na ang mga isyong ito ay maaaring nag-ambag sa tumitinding tensyon na kalaunan ay humantong sa nakamamatay na pagtutuos. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala na maaaring may mga seryosong problema sa likod ng mga nakasarang pinto kahit na tila matatag ang isang pilyang pamilya sa paningin ng iba. Ang gipit na pananalapi, mga personal na kabiguan at hindi nalulutas ng mga hidwaan ay maaaring magpatong-patong sa paglipas ng panahon at magdulot ng malaking lamat sa mga relasyon. Sa kasong ito, ang mga salik na iyon ay maaaring nakaroon ng bahagi sa isang trahedya na kumitil sa buhay ng isang ina at ng kanyang anak. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crime Scene Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!